Sa kabila ng kanilang bilis at pangakong tagumpay, may isang nakatagong katotohanan tungkol sa McLaren na patuloy nilang binabalewala, isang bagay na maaaring magpabago sa lahat ng iyong alam tungkol sa kanila. Ang McLaren ay nasa gulo, at sa totoo lang, minsan ay nakakainis sila. Ngayon, bago pa man ako batikusin ng isang tagahanga ng papaya mula sa layong 3,000 metro, hindi ang mga driver ang tinutukoy ko, ang koponan ang tinutukoy ko. Dahil kahit gaano pa karaming sikat ng araw at bahaghari sa garahe, ang McLaren ay kasing gulo ng iba. At palagi na itong ganon. Maniwala ka man o hindi, isa akong tagahanga ng McLaren sa ikalawang pagkakataon na ang lalaking ito ay nasa kanilang koponan. Hindi ko lang gustong ma-offend ka. Sa modernong F1, nagdusa ang McLaren mula sa parehong lumang problema. Pit stops, team orders, estratehiya, double DNFs, at issue sa pamamahala. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi sila pinagtatawanan para sa mga pagkakamaling ito ay dahil mas marami ng ginawa ang Ferrari. Ngunit hindi maililigtas ng mga Italyano ang McLaren sa pagkakataong ito dahil ngayon marami akong papayang kakainin. Isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng McLaren ay ang kanilang gawi sa midfield. At ito ay may kinalaman sa kasabihang, maaari mong ilabas ang isang koponan mula sa midfield, ngunit hindi mo mailalabas ang midfield mula sa koponan. Iyan ang McLaren. Maaari silang magkaroon ng F22 Raptor na magpapabagsak sa lahat ng iba pa sa track at gagawin pa rin ang parehong pagkakamali, tulad ng estratehiya. Sa Brazil 2018, sinabihan nila si Alonso na mag-box para mag-overtake habang siya ay ika-16. Okay Fernando, box para mag-overtake. Box para mag-overtake. Kumusta ang balanse? Hindi ko alam. At pagkatapos ay gumawa sila ng unsafe release. Stop, stop, stop. At ang ibang Williams strollers ay lumalabas na ngayon sa pit lane. Wala ng radyo para sa natitirang bahagi ng karera. Ang mabagal na pit stops ay isa pa. Silverstone 2021. May problema si Lando at mas matagal siya doon kaysa sa gusto niya. Hungary 2019. Ikakabit ang mga gulong, ngunit sa likod na kaliwa, mabilis na ikakabit. Ang inspeksyon ng kotse ay isa rin. Sa Spain 2012, hindi natapos ni Lewis ang qualifying at hindi siya napagtagumpayan ng McLaren dahil mayroon silang issue sa gasolina. Ngunit siyempre, nangyari ang lahat ng ito ilang taon na ang nakalipas, na nangangahulugang dapat ay consistent na ang McLaren ngayon, tama. Ang tanging consistent sa McLaren ay ang kanilang kawalan ng consistency. Sa 2024, ang MCL38 ay isang bullet train ngunit nagkamali pa rin sila sa Silverstone. Nangunguna sila sa karera. Umulan. Pinagpit ng McLaren si Lando. Ayos ang lahat. Ngunit pagkatapos ay pinayagan nilang magpatuloy si Oscar para sa isa pang lap, habang ang track ay mas basa na kaysa sa inaasahan. Gumagalaw si Oscar na napakabagal sa mga gulong na gamit niya. Maaari akong sumakay sa isang bangka at maunahan siya sa loob ng 2 lap. At sa tingin mo tapos na ang McLaren. Hinding-hindi, walang nakakaligtas sa kanilang pit wall na tila walang direksyon. Nang oras na para bumalik sa slicks, inilagay nila si Lando sa softs, habang dapat ay hard. Kaya, naunahan siya ni Max. At bukod pa rito, hindi pa tayo tapos, nang gumamit si Lando ng softs. Huli siyang nagpit, at nangyari ito habang nag-aapoy ang mga gulong, at may pagkakataong manalo. Si Lando ay napakatagal din sa kanyang box, hindi ito magandang simula, at si Hamilton ay lumalabas na sa club corner. Narito si Hamilton. Lumabas si Hamilton sa harap ni Lando Norris. Gayun din, Hungary 2024, nagkamali ang McLaren sa estratehiya, pinilit si Lando na ibalik ang panalo kay Oscar. Ito ay patunay na nahihirapan ang McLaren na umangkop sa pagiging isang top team. Sanay na sila sa pagiging nasa midfield kung saan maaari lang silang mag-react sa ibang koponan na sa sandaling kailangan nilang gumawa ng unang desisyon. Nagre-react lang sila ng ganito. Aktwal na pag-uugali ng Neanderthal. At pagkatapos ay mayroon tayong 2025, ang McLaren ay mayroon na ngayong rocket ship, ngunit sa pagkakataong ito, bumalik ang pit stops para pahirapan sila. Nagkaroon si Lando ng mabagal na stop sa Silverstone. Hindi mabilis doon para kay Lando Norris. Sa Zandvoort, double stop para sa McLaren. Hindi, at mas mahalaga, hindi rin ito magandang stop. Ito ay isang kakila-kilabot na stop. Sa Monza, ano ang nangyayari kay Lando Norris? Isang 5.9 segundo na stop ng kailangan. At nagkaroon si Oscar ng isa sa Singapore. Nangyari, hindi mabilis. Paano ito ang parehong koponan na pumutol sa pit stop record ng maraming beses? Ang pit crew ng McLaren ay napaka-inconsistent sa 2025 na mas mahusay pa ang Ferrari.
Ito ay tulad ng pagtingin sa pinakamasamang koponan ngayon laban sa pinakamasamang koponan sa buong kasaysayan. At wag mo na akong pasimulan sa lahat ng beses na nagkamali sina Lando at Oscar sa isang punto sa season. Kung ilalagay ko ang lahat ng kanilang pagkakamali sa isang recycling station, magiging milyonaryo ako. Kaya ang McLaren ay isa pa ring midfield team na kilala natin sa loob ng mahigit 1 taon-taon. Minsan lang silang may mabilis na kotse, ngunit maaari ko pang sabihin na naging tamad sila dahil dito. Noong panahon ng Honda, kahit papaano ay sinusubukan nilang maging matalino. Fernando, sa tingin mo ba dapat tayong gumamit ng bagong set ng intermediates o wets? Bagong intermediates o wets? Sa tingin ko dapat tayong pumunta sa garahe. Ngunit ngayon ay naglalaro sila ng ligtas. Ayaw kumuha ng panganib. Mga NPC, mga Neanderthal. Tulad sa Qatar 2025, ipinakita ng McLaren kung gaano sila kasama kapag kailangan nilang gumawa ng unang desisyon tulad ng isang top team. Sa halip na magpit tulad ng iba ng may safety car, pinanatili nila sina Oscar at Lando sa labas upang mapanatili ang flexibility. Bakit? Dahil ba si Zach ay patuloy na nagbibigay ng pabor kay Lando? Salamat. Kaya, si Max ang nanalo at ang McLaren ay opisyal na naging isang koponan na tatawagin kong mga kampiyon ng midfield. Ang pagbibigay sa kanila ng mabilis na kotse ay tulad ng pagbibigay kay H ng RB19. At para lalong lumala ang mga bagay, mahilig din ang McLaren sa mga hindi kinakailangang drama. Para sa isang koponang hindi propesyonal, marami silang pinagalit na tao. Si Lando sa buong 2024 at kaunting 2025. Ngunit talaga oo, ganyan talaga kay Max. Alam mo, ito ay bumangga o wag dumaan. Ang admin ng McLaren na nagpost ng video na nagsasabing simply lovely at pagkatapos ay binura ito ng batikusin sila ng mga tagahanga ni Verstappen. Si Oscar na nag-repost ng larawan na nagkiklaim na ang McLaren ay biased kay Lando at pagkatapos ay binura ito. At ang nakakalason na paraan ni Ron Dennis sa pamamahala ng koponan sa pagiging perpekto nang sa totoo lang ay sinisira niya ito. Ngunit pag-usapan natin sa wakas ang elepante sa silid, si Zak Brown. Ang pangunahing pinagmulan ng hindi kinakailangang drama ng McLaren at kalahati ng kita ng iyong lokal na Waffle House. Si Zak ay isang napaka-involved na CEO. Hindi siya ang team principal, ngunit nasa pit wall press conferences siya. Kahit na mayroon ng Andrea Stella ang McLaren, nandoon si Zak. At gusto kong makita ang mga passionate na CEO na tumutulong. Ngunit si Zak, masyadong maraming sinasabi si Zak. Sa panayam na ito, inaangkin niya na ayaw niyang maging distraction. Kaya, tatahimik ako. Yan ang pinakamahusay na magagawa ko ay hindi maging distraction. Ngunit, kalahati ng mga kontrobersyal na komento ng McLaren ay mula sa kanya. Si Max ay makakapanalo lamang sa pinakamabilis na kotse. Si Max ay masyadong agresibo. At si Lewis ay isang 8 beses na world champion. Si Nico Hülkenberg ay nagmamaneho na parang amateur, na agad niyang pinagpaumanhinan. At sa parehong panayam, sinabi niya na ayaw niyang magsimula ng drama para sa Netflix. Magradyo ka dahil alam mong nakikinig ang Netflix at gusto kong ipaalam na ako ang tumatawag sa pit stop strategy. Kaya ang huling bagay na gusto kong gawin ay maging isang bagay na hindi ako. At gayon pa man ginagawa niya ito. Napakaganda lang niyan. Nagdodumina. Sige, isa pa. Ito ay tulad ni Alonso kay Stroll. Nasisiyahan ka ba dito? Ngayon, sa 2 clip na ito, sa personal ay nakakatawa at totoo ang mga ito. Ngunit ang iba, Zach, maaari ka bang tumahimik? Nagrereklamo si Zach tungkol sa lahat, ngunit kinamumuhian niya kapag nagrereklamo ang mga tao tungkol sa kanyang koponan. Sa 2024, inakusahan ng Red Bull ang McLaren ng posibleng pandaraya at sinabi ni Zach, masyado nang malayo iyon. Ito ang parehong tao na nag-aakusa sa Red Bull 24/7 sa panahon ng kanilang dominasyon sa pamamagitan ng paraan at sinabi rin ni Zach, huwag nating gawing political sport ang F1 habang ginagamit ang McLaren para mag-host ng isa pang orange entity. Kaya Zach, minsan kailangan mo lang tumahimik. At tungkol kay Waffle Brown, isa pa siyang issue, hindi lang dahil nakakainis. Dahil alam mo ba na hindi lang si Christian Horner ang team principal na may mga iskandalo sa WhatsApp? Tama iyan, hindi si Zach ang inosenteng teddy bear na iniisip ninyong lahat. Siya ay isang CEO. Ang kanilang uri ay mga lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Sa esensya, noong Oktubre 2025, nagkaroon ng legal na problema ang McLaren sa driver ng IndyCar na si Alex Palou, kung saan inaangkin ni Alex na nagsinungaling si Zak Brown sa kanya. Pinapunta siya para magkarera para sa IndyCar team ng McLaren na may maling pangako ng posibleng upuan sa McLaren F1 o isang upuan na gawa sa huwad na pangako.
Bilang resulta, inilabas ng legal team ni Alex ang mga dokumento na nagpapakita ng mga mensahe sa WhatsApp ni Zac Brown na nagsasabi sa mga staff ng McLaren na gumamit ng disappearing messages, tinatago ang anumang ebidensya na maaaring magpahamak sa kanila sa korte. Sinabi ni Zac, "Panatilihin ang lahat sa WhatsApp at pagkatapos ay burahin. Sasagutin ko ang anumang pagbabago dito. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakahiya. Si Zac na nagtatago ng ebidensya o ang dami ng typos sa mensahe. Kahit si Horner sa kanyang mga mensahe na malamang ay tinyupe gamit ang isang kamay ay mas kaunti ang pagkakamali." At mayroon ding lihim na dokumento ang McLaren tungkol kay Alex Palou. At sa mensahe sa itaas ng kay Zac, sinasabi na ang password ay polio. Sino ang lolo ng veterano ng gyera na aksidenteng na-hire ng McLaren sa kanilang IT department? Ngunit opisyal na. Si Zac Brown ay tila ang kontrobersyal na kakambal ni Christian Horner. Pareho silang nasangkot sa mga iskandalo sa WhatsApp at tila may mga issue sa pagpapasiya na nakakaapekto sa kanilang koponan. Sa publiko, maaaring magkaaway sila, ngunit sa likod ng kurtina, tila mayroon silang mga katulad na gawi. Maniwala ka man o hindi, 4 na tao ang nasa mga larawang ito, ngunit isa pang masamang gawi ng McLaren ay ang mga iskandalo ng koponan. Noong 2007, naging bahagi sila ng Spygate. Mayroon silang access sa development files ng Ferrari na nagpawalang bisa sa kanila mula sa constructors. Ngunit masasabi natin na technically nanalo si Lewis sa isang Ferrari bago si Charles. Noong 2009, nagkaroon sila ng Licegate, kung saan sinabihan ng McLaren si Lewis na magsinungaling sa FIA tungkol sa isang position swap na nagpawalang bisa sa kanila mula sa isang karera. At noong 2023, nagkaroon sila ng Wafflegate, kung saan pumasok si Zac Brown sa isang lokal na Waffle House. Hawak ang mga staff bilang hostage hanggang makuha niya ang kanyang strawberry waffle sundae. Alam kong halos kalahati sa inyo ang nag-isip na totoo iyon. At sa Vegas 2025, pinatakbo ng McLaren ang kanilang mga kotse ng napakababa, kaya parehong nasira ang mga gulong ng kanilang mga driver. Nagbibiro lang ako. Na-disqualify sila dahil sa plankwear sa panahon ng championship fight. Kapag naging midfield team, palaging midfield team. Pag-uugali ng Neanderthal at isa pang issue ay ang papaya rules. Palaging gumagamit ang McLaren ng team order sa panahon ng mga rivalries at sa karamihan ng bahagi gumagana ito. Ngunit pagdating sa mga laban ng magkasama, ang papaya rules ay nagiging boring ang mga karera. Tulad sa 2025, nawalan tayo ng mainit na laban sa Monza. Pakisuyong hayaan si Lando na dumaan. Pagkatapos ay malaya kang magkarera. Sa Austria, nakakakuha ako ng feedback mula sa pit wall. Ang maniobra sa turn 4 na may front lockup ay masyadong marginal. Hindi natin yan magagawa ulit. Nakakainis. Ngunit kahit na magbigay ng valid na team orders ang McLaren, minsan ay hindi nila ito nasasabi ng tama. Okay, hindi ko alam. Nagpit lang si Oscar. Malamang nalalabas siya sa likod mo. Gusto naming ibalik ang order. Sa iyong kaginhawaan, ang pariralang sa iyong kaginhawaan ay mas maluwag pa sa inaasahan na kahit si Nico Rosberg ay nagreklamo tungkol dito. Sa iyong kaginhawaan, Lando, iyon ba ay nagbibigay ng malawak na espasyo para sa isang driver na gamitin ang lahat ng uri ng gray areas? Nico, nagsasalita ka mula sa karanasan. Tatanggapin ko ang iyong rekomendasyon at gagamitin namin ito ng husto at sa paksa ng team orders at team radio, balikan natin si Waffle Brown. Matapos manalo si Lando ng kanyang unang championship, sinabi ng Waffle ito, "Lando, ito si Zac mula sa McLaren. Ito ba ang World Champion Hotline? Umalis ka dito. Iyan ay walang kwenta." Ngunit bukod sa mga reklamo ng mga YouTuber na nakabase sa Monaco, isa pang natatanging problema na tanging isang koponan tulad ng McLaren ang mayroon ay ang pagiging people pleaser sila na hindi naman mahusay dito. Alam na natin kung paano nila tinrato si Alex Palou. Gumawa sila ng mga pangako para pasayahin siya upang biguin lamang siya sa huli. Parehong nagpaumanhin sina Lando at Zac para sa kanilang mga kontrobersyal na pahayag dahil ayaw nilang mawalan ng tagahanga. At syempre, ang no preferential treatment rule ng McLaren na dapat ay magpapasaya kina Oscar at Lando, ngunit nagtapos lang sa pagpapagalit sa lahat. Kinamumuhian ko kung paano laging sinusubukan ng McLaren na maging mabuting tao habang ginagawa ang kabaligtaran. Sila ay mapagkunwari. Kahit sa Red Bull, alam mong sila ay matigas ngunit ipinagmamalaki nila ito. Habang ang McLaren ay nagsisikap na pasayahin ang lahat na wala silang napapasaya. Hindi mo masasabi na pantay ang pagtrato mo sa mga driver kung puno ito ng kawalan ng consistency. Halimbawa, sinabi ni Zac ito sa isang panayam,
Alam naming hindi kami perpekto. Binigyan namin siya ng pantay na pagkakataon. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, bumalik siya sa pagsasabing nasa Lando Norris era tayo. Ngunit pagkatapos ay napahamak si Lando ng maraming mabagal na stop sa isang season. Kaya sinabihan si Oscar na ibalik ang mga posisyon. Mayroon din tayong clip na ito. Malapit na kaming makakuha ng 2 tropeo. Darating ang aming oras. Hayaan itong humaba. Ayan na, sapat na yan. Ang pit wall na nagtatanong kay Lando na magpasya sa estratehiya ni Oscar. Handa ka bang hayaan si Oscar na magpit isang lap bago ka? Parang hindi nila naririnig ang nakakainis na lalaki. Ang pinag-uusapan ko ay malapit. Ang pinag-uusapan ko ay tumahimik ka. Sinusubok kong magsabi ng isang bagay dito. Si Oscar ay sinabihan na kumalma habang naglalaban habang si Lando ay walang babala bago niya binangga si Piastri sa Canada. At sa Brazil, nakatanggap si Oscar ng penalty dahil sa pagbangga kay Kimi na pagkatapos ay nagpabangga kay Charles. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay nang hindi man lang ipinagtanggol ng McLaren si Oscar. Napakasama nito na si Charles mismo ang nagtanggol kay Piastri ng mas higit pa kaysa sa kanyang sariling koponan. Ang McLaren, bakit hindi kayo pumunta doon at magsabi ng isang bagay sa mga stewards? Ibig kong sababi, kahit si Charles Leclerc ay nagsabi, ibig kong sabihin, hindi kasalanan ni Oscar. Alam ni Kimi na si Oscar ay nasa loob, sa tingin ko, at tila ginawa niya ang kanto na parang wala si Oscar doon. Nakakabaliw na inuna nila ang parehong driver at nakahanap pa rin ng paraan para galitin ang lahat. At isa pang hangal na sandali ay nang nagkamali ang McLaren sa Qatar 2025 na nagpagalit kay Oscar Piastri ng husto. Ginawa ni Waffle Brown ang paimbabaw na kilos na ito. Hindi nagpakita ng sapat na pag-aalala si Zach. Dagdag pa, pagkatapos ng kanyang nakakakilabot na mensahe sa radyo kay Lando na nanalo ng championship, ito ang narinig ni Oscar. Magaling, Oscar. Siyempre, ibig sabihin niyan si Lando ang world champion. Sigurado akong nakuha mo ang Oscar. Napakagandang season. Napakagandang season. Isa kang bituin, 7 panalo. Mahal ka namin. Isipin mo na may therapy session ka tungkol sa pagkawala ng championship kasama ang iyong engineer at may isang waffle na sumusugod sa silid na nagpapasalamat sa iyo sa pagbabalik ng mga posisyon, iniisip na magpapaganda yon sa iyong pakiramdam. Napakamanhid ni Zach. Sa puntong ito, ganito ko naiisip ang McLaren bilang isang pamilya. Nakasali ako sa football team. Ano ang ginagawa mo? Sa wakas, mayroon na akong ipagmamalaki. Mga tunay na taong gustong magpasaya sa lahat, ngunit hindi naman mahusay dito. At bilang resulta ng lahat ng kaguluhang ito, nasa isang TV series tayo na tinatawag na Everybody Hates McLaren. Kahit ang mga tagahanga ni Lando ay galit, kung nagkaroon ng kaunting consistency ang McLaren noong 2025, magiging kampiyon si Lando ng walang stress. Nasa laban pa rin tayo dahil sa mga pagkakamali ng ibang tao, at ang mga tagahanga ni Oscar ay galit tungkol sa mga season na puno ng kawalan ng consistency at team orders. At ang lahat ay kinamumuhian kung gaano kaboring ginawa ng McLaren ang isang teammate rivalry. Ngunit sa konklusyon, ang McLaren ay medyo nakakainis minsan. At hindi ako magtataka kung ang kanilang pit wall ay gawa sa mga sinaunang tao, mga pangunahing Neanderthal. At sa totoo lang, may katuturan ito dahil si Zach Brown ay literal na magiging perpektong prehistoric na tao. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang yan, tunay na pinakadakilang aktor ng ating henerasyon. Nagustuhan ko ang kanyang mga papel mula sa Drive to Survive, Everybody Hates McLaren, at The Flintstones.